Nang maputol ang espada ay nasugat sa mukha ang ating bida. Napahanga si Inosuke dahil napatay agad ng Hashira ang malaking demon kaya nais niya itong makalaban pero itinali siya nito. Tinurukan na rin ni Shinobu ng antidote si Zenitsu at sa ibaba ay inililigtas nila ang iba pang hunter. Walang magawa ang bida kundi ang umilag sa mga string ni Rui. Ngunit nagsawa na itong paglaruan siya kaya gumamit ng maraming sapot, mabuti na lang ay niligtas siya ng kapatid ngunit halos maghiwalay ang kamay nito. Samantala nainggit naman si Rui sa turingan ng magkapatid. Ngunit ang fake sister niya ay hiniwa niya ang katawan. Saka sinabing tatanggapin niya ito kung magkakaroon ito ng pakinabang. Naisip naman ni Rui na kunin si Nezuko upang maging bago niyang kapatid pero hindi makakapayag ang bida kahit ikasawi niya pa. Kaya nagpakilala ang demon na isang lower 5 sa 12 Kizuki. Saka biglang kinuha si Nezuko gamit ang sapot. Ngunit kinalmot nito ang mukha niya saka umilag ang bida sa atake nito. At nakita si Nezuko na tinuruan ng leksyon dahil sa ginawa. Sumugod si Tanjiro para iligtas ang kapatid ngunit sinipa lang siya. Hindi rin niya magawang mahiwa ang napakatibay na leeg nito kaya napatalsik na naman. Muli pang sinaktan ng demon ang kanyang kapatid na mas ikinagalit ng bida kaya gamit ang water breathing 10th form ay pinaghihiwa niya ang mga sapot. Subalit gumamit ng blood demon art si Rui para mas tumibay ito at tuluyang mapatay ang bida. Subalit gumamit ang binata ng kapangyarihan ng kanyang ama kaya naputol niya rin ang mga ito at nagpatuloy siya sa pagsugod saka umikot-ikot. Si Nezuko naman ay nakagamit na rin ng blood demon art kaya nakatulong ito sa kapangyarihan ni Tanjiro at tuluyang naputol ang ulo ng kalaban. Nagpasalamat ang bida sa kanyang ama dahil nailigtas siya ng teknik nito subalit wala na rin siyang lakas para iligtas si Nezuko. At sa kasamaang palad ay buhay pa pala ang demon dahil pinutol pala nito ang sariling ulo bago maputol ng bida. Dahil galit na si Rui ay naglabas ito ng mas matibay na sapot na nagsimula siyang hiwain, mabuti na lang ay dumating na rin sa wakas si Giyo. Balak gamitin ni Rui ang pinakamalakas niyang teknik ngunit gumamit si Giyo ng 11th form ng water breathing na ikinagulat ng bida. Dahil dito ay kusang nahihiwa ang mga sapot saka mabilis lang na pinutol ang ulo ng demon. Sa flashback ay hinahabol ng mga hunter ang isang babaeng demon ngunit tinulungan ito ni Rui, pero ang kapalit nito ay kailangan niyang sumali sa pamilya na si Rui mismo ang bumuo. At pagpasok ay agad silang nagsagawa ng ritual upang maging ganap na siyang kasapi ng Gagamba family. Subalit sa totoo lang ay hindi sila masaya sa samahan na ito, kaya nais sanang tumakas ng isang babae na sinamahan naman ng isa pa. Pero nagsumbong pala ito kay Rui kaya pinahirapan nila ang traidor at pinabayaang mabulok sa sikat ng araw. Sa kasalukuyan sa kanyang pagtakbo ay nakakita siya ng isa pang hunter na agad niyang binalot ng buhok hanggang sa matunaw ng asido. Ngunit biglang dumating si Shinobu na pinaglaruan lang siya, at tinanong siya ng Hashira kung ilan na ang kanyang napatay na tao. Magsisinungaling pa sana ang demon pero nakita daw ni Shinobu ang maraming mga kakon sa malayo kaya papahirapan daw muna niya ang demon. Dahil sa takot ay pumalag ang demon, subalit sinugod siya ng Hashira at nagkaroon ng mga sugat. Pero hindi naputol ang kanyang ulo subalit bigla siyang nanghina hanggang sa matumba dahil sa matinding laso ni Shinobu. Saka pinakawalan nito ang hunter sa loob ng kakon. Sa flashback ay isang mahina at sakitin na bata pala si Rui, kaya pinuntahan siya ni Kibetsuji at ginawa siyang demon. At dahil pinagbalakan siyang patayin ng ama ay pinagpapatay niya ang ama at ina. Subalit bago mamatay ang ina ay humingi ito ng tawad dahil nagkaroon siya ng mahinang pangangatawan at ang ama pala nito ay balak magpakamatay kasama siya. Kaso dumating si Muzan at binigyan siya ng pekeng pag-asa. Kaya ngayon ay lagi siyang naghahanap ng tunay na pamilya subalit tuluyan na siyang namatay. Sa kabila nito ay kinaawaan pa rin siya ni Tanjiro na siyang dahilan upang magsisi ang demon at humingi ng kapatawaran sa kanyang ama at ina, na masaya naman siyang sinalubong sa kabilang buhay. Subalit ayaw ni Giyo na magkaroon siya ng simpatsya sa mga demon. Giit ng bida na minsan pa ring naging tao ang mga ito at siguradong lahat daw ng naging demon ay nagdurusa. Saka dumating si Shinobu para patayin si Nezuko ngunit pinrotektahan ni Giyo. Kasalukuyan namang nilulunasan ng mga doktor ang mga nalason. Samantala pinatakas ni Giyo sila Tanjiro at Nezuko habang pinipigilan naman ni Giyo ang kapwa Hashira subalit nakatakas pa rin ito sa kanya kaya mabilis niya itong hinabol. Tapos nahuli na rin sila Tanjiro ng alagad ni Shinobu na si Kanao ngunit pinrotektahan pa rin ito ang kapatid para makatakbo kaso hindi ito tinigilan ng Demon Hunter. Samantala na headlock ni Giyo si Shinobu. Kaya naglabas ito ng kutsilyo sa sapatos ngunit dumating at nagsalita ang uwak na ipinapadala daw sa headquarters sila Tanjiro at Nezuko. Maging si Inosuke ay dinala na rin nila at ginawang mami sila Zenitsu dahil sa mga pinsala. Saka naglakbay sila papabalik sa headquarters kung saan nagising ang bida sa harap ng mga Hashira. Pabor ang karamihan sa mga Hashira na parusahan ng kamatayan sila Tanjiro at Nezuko dahil sa pagsuway sa batas ng mga Demon Slayer. Samantala tahimik lang si Giyo sa gilid. Nais daw marinig ni Shinobu ang kwento ni Tanjiro kung bakit siya may kasamang demon.
Kaya kinwento ng bida ang mapait na nangyari sa kanyang pamilya at sinabing hindi pa kumakain ng tao si Nezuko sa loob ng 2 taon. Dinala naman ng Wind Hashira si Nezuko saka tinusok ito ng espada. Kaya napasugod si Tanjiro at na-headbutt niya si Sanemi. Sinabi ng bida na meron ding mabubuting mga demon ngunit papatayin na siya ni Sanemi kung hindi lang dumating ang master nilang si Kagaya. Agad namang lumuhad ang mga Hashira bilang paggalang. At matapos ang pagbati ay agad na tinanong ni Sanemi ang tungkol kina Tanjiro at Nezuko. Giit ng master na kailangan nilang tanggapin ang dalawa pero hindi pa rin sang-ayon ng ilang mga Hashira. Ipinakita ang isang sulat mula sa dating Water Hashira na si Sakonji na nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Tanjiro at magpapakamatay daw sila ni Giyo kung may saktan daw na tao si Nezuko kaya napaiyak ang bida. Sinabi ng master na nakita din daw ni Tanjiro si Kibatsuji. Kaya naging curious din ang mga Hashira dahil kahit sila ay hindi pa nakikita ang Demon King. Dagdag pa ng master na alam niyang hindi rin inaasahan ni Kibatsuji ang nangyari kay Nezuko. Subalit tutol pa rin si Sanemi kaya nais niyang tuksuhin ng dugo si Nezuko. Saka dinala ito sa lilim at tinusok, paglabas ng demon ay natatakam nga ito sa dugo. Samantala si Tanjiro ay hindi makahinga dahil sa higpit ng hawak ni Obanai. Subalit naputol ng bida ang lubid at pinigilan ni Giyo ang Serpent Hashira. Saka naalala ni Nezuko ang brainwash ni Sakonji na lahat ng tao ay pamilya niya kaya napigilan niya ang panunukso ng Wind Hashira. Dahil dito ay napatunayan ng master na hindi mapanganib si Nezuko. Pero hindi pa rin matanggap ng ibang Hashira kaya giit ng master na patunayan nila Tanjiro na maaari silang magtulong ni Nezuko na maging Demon Slayers. Kaya nangako ang bida na tatalunin nila ni Nezuko si Muzan Kibatsuji. Giit ng master na magsimula muna sila sa 12 Kizuki. Nais daw ni Shinobu na dalhin sila Tanjiro sa kanyang bahay kaya agad na kinuha ng tauhan nito pero bumalik ang bida dahil nais niyang ma-headbutt si Sanemi. Kaya binato siya ng Mist Hashira para manahimik. Ngunit ayaw pa rin tumigil ng bida kaya pinagsasapok siya ng babae. Pagdating nila sa bahay ni Shinobu ay walang tao doon at mapapansin ang maraming mga paru-paro sa paligid. Nakita din nila si Kanao na disipulo ni Shinobu ngunit hindi ito nagsasalita kaya sinamahan sila ni Kanzaki. Samantala nandoon pala si Zenitsu na nagrereklamo sa lasa ng kanyang gamot dahil kailangan niyang makontra ang laso ng gagamba na nananatili pa rin sa katawan. Kasama din niya doon si Inosuke pero hindi daw nila alam kung nasaan si Murata. Napaiyak si Tanjiro dahil akala niya daw ay napatay si Inosuke ng demon. Ngunit nahihirapan daw itong magsalita dahil sa pinsala ng demon. Sunod ay dinala ng bida ang kapatid sa sariling silid nito. Saka sinabing kailangan nilang galingan dahil nagtitiwala sa kanila ang master. Nagkaroon ng meeting ang mga Hashira dahil nababahala sila sa humihinang hanay ng mga Slayer. Ngunit naniniwala naman daw ang master na ang kasalukuyan niyang mga tinuturing na anak ang pinakamalalakas na nabuo nilang team. Naghanda si Kyojuro na magtungo sa isang misyon dahil maraming hunter na daw ang napapatay ng isang upper rank demon. Pahirapan ang pagpapainom kay Zenitsu ng gamot. Ngunit easy lang kay Tanjiro kaya inisip ni Zenitsu na masarap ang gamot nito. Dumalaw din si Murata para kamustahin sila. Saka dumating si Shinobu para sa training nila Inosuke at Tanjiro habang naiwang mag-isa si Zenitsu dahil nagpapagaling pa siya. Ngunit pag-uwi ay walang energy ang dalawa na ikinatakot ni Zenitsu dahil sasali rin siya sa training. Sumunod na araw ay kasama na nila si Zenitsu, kung saan ini-stretch pala sila ng mga bata, at nakikipaglaro ng pabilisan magtapon ng kadiring tubig sa mukha. Sa kalagitnaan ng training ay tinawag ni Zenitsu ang dalawa dahil naiinis siya sa mga ito, kasi akala niya daw ay mahirap ang training pero nag-e-enjoy pala sila kasama ang mga babae kaya galit na galit ito. Pagbalik sa training ay hindi nakakaramdam ng sakit at pagod si Zenitsu dahil masaya siya sa ganitong pagsasanay. At natalo din ito agad si Kanzaki pero hindi siya binuhusan ng tubig ng binata. Sunod ay nahuli niya rin ito agad pero nasapok naman siya dahil minyok. Ayaw naman magpatalo ni Inosuke kaya lahat ng ginawa ni Zenitsu ay nais niyang matalo. Pero hindi pa rin nila matalo si Kanao kahit anong gawin nila. Kaya nakiusap si Tanjiro na mag-training sa ilalim nito. Pagkatapos ng training ay tinanong ng mga bata kung palagi rin bang naka-activate ang breathing technique ng bida. Giit ng bida na segundo pa lang ay maaari na siyang mamatay sa sobrang hirap nito. Ngunit nalaman niya sa mga bata na lagi palang naka-activate ang breathing technique ng mga Hashira pati na rin si Kanao. Kinabukasan ay ayaw nang mag-training ng dalawa kaya si Tanjiro na lang mag-isa. Subalit napakahirap talagang i-maintain ang breathing technique na parang sasabog daw ang puso niya. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay na ikinatuwa ng mga bata. Sunod ay nalaman din niyang napapasabog pala nila Kanao ang lagayan ng tubig sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin kaya di siya makapaniwala. Pero sinabi pa ng mga ito na ang malaking gourd na ang napapasabog ni Kanao. Dahil dito ay walang sinayang na panahon ng bida sa pagpapalakas. Habang nagko-concentrate siya sa bubong ay pinuntahan na pala siya ni Shinobu na napakalapit ng mukha sa kanya. Saka sinabi ng Hashira na nais nitong ipamana sa kanya ang pangarap na balang araw ay maging magkaibigan ng mga demon at mga tao.
Napansin naman ni Tanjiro na tila may galit sa puso ng dalaga, giit nitong dahil ito sa kanyang ate na pinatay ng demon pero napakabuti rin ang puso nito na parang si Tanjiro. Saka bigla itong naglaho. Kinabukasan ay nakiusap ang bida na paluin siya ng mga bata kapag tumigil siya sa paggamit ng total concentration breathing. Kaya pagsapit ng gabi ay pinagpapalo siya. Kinabukasan ay si Tanjiro na naman mag-isa ang nagsanay subalit nagpatuloy pa rin siya. Dahil dito ay nagagawa niya ng masabayan si Kanao pero natalo pa rin ito. Pagkatapos ay nagawa niya na ring mabasag ang gourd kaya susunod ay ang malaking gourd ang target niya. Nababahala na si Zenitsu dahil napag-iiwanan na siya ni Tanjiro, maging si Inosuke ay nakahanda na rin kaya nagtungo sila kay Shinobu pero kaagad silang sumuko. Kaya naman manotivate sila ni Shinobu sa paraan na kailangan nila kaya ginanahan ng todo ang dalawa sa pagsasanay. Nagtanong ang Hashira kung bakit hindi sumali sa training si Kanao, ngunit hindi ito makapag-decide kaya nag-flip ng coin. Dahil sa nakaraan ay isa pala siyang alipin dahil sa kahirapan. Hanggang isang araw ay nakita siya ng magkapatid, kaya binili nila ito sa matanda at nilinisan ng katawan. Pero naiinis si Shinobu dahil hindi makapag-isip para sa sarili ang batang pinangalanan nila ng Kanao, kaya sinabi ni Kanae na magtos lang ito ng coin para magdesisyon kaya ito pa rin ang ginagawa niya ngayon. Kalaunan ay dumating na rin ang mga panday kaya tuwang-tuwa sila. Pero sinugod siya ni Haganezuka dahil nagagalit ito sa nasira niyang espada. Binigay na rin ang bagong espada ni Inosuke. Subalit ayaw niya ng matinong espada kaya pinagpupukpok nito ng bato ang pinaghirapan ng panday. Kaya naman galit na umalis ang mga swordsmith sa kanila. Pagsapit ng gabi ay hindi tumigil sa paggamit ng total concentration ang bida. At kinabukasan ay nagawa niya na ring mahuli si Kanao. Saka natalo niya na rin ito sa labanan ng baso pero pinatong lang ito sa ulo. At nagpatuloy pa rin sa pagsasanay sila Inosuke at Zenitsu. Dahil maayos na ang kalusugan ng bida ay tapos na ang kanyang training. Saka tinanong niya ito kung may nalalaman sa fire breathing pero wala daw ideya si Shinobu kaya tanungin na lang daw niya si Rengoku na isang flame Hashira pero nasa misyon daw ito ngayon. At bago matulog ay kinamusta muna niya ang natutulog na kapatid. Ilang buwan nang nakalipas ay sinamon din ng 6 na lower ranks 12 Kizuki sa isang dimension. At hindi nila namalayang nasa harap na nila si Muzan kaya agad na nagbigay galang ang mga ito sa takot. Dismayado daw si Muzan dahil napakahina ng lower ranks kaya palaging napapalitan ng mga ito hindi katulad ng upper ranks na kumikitil ng mga Hashira. Nabasa ng Demon King ang iniisip ni lower rank 6 kaya naman kinuha niya ito ng malaking kamay at tuluyang pinatay sa harap nila. Maging ang lower rank 4 ay pinatay nito. Kaya naisip ni lower rank 3 na tumakas sa Demon King. Subalit sa isang iglap ay hawak na nito ang ulo niya. Si lower rank 2 naman ay nagmakaawang bigyan siya ng dugo ni Muzan upang mas lumakas ito. Pero ikinagalit ito ng Demon King dahil ayaw niyang pinapangunahan siya kaya pinatay niya rin ito. Kaya si lower rank 1 na lang ang natitira pero masaya daw siyang ialay ang buhay sa Demon King. Ngunit hindi siya pinatay sa halip ay binigyan siya ng dugo nito para mas lumakas at sinabing bibigyan pa daw siya ng makapangyarihang dugo ni Muzan kapag napatay niya si Tanjiro o kaya naman isang Hashira. Pagsapit ng madaling araw ay pinapaalis na sila ng uwak para sa misyon. Ipinadala pala ng master sila Tanjiro sa misyon sa Mugen Train dahil sa rekomendasyon ni Shinobu. Nakasalubong ng bida ang isang batchmate sa final selection ngunit mas malaki na ang katawan nito at isa pang isnabero. Sunod ay nagpaalam na rin ng bida kay Kanzaki at nagpasalamat sa mga naitulong nito. Kinamusta din ni Tanjiro si Kanao na kailangan pang magtos ng coin para makapag-decide kung kakausapin ba siya nito. Naisip ng bida na ihagis ang coin at kung tao ang lalabas ay magde-decide na si Kanao sa kanyang sarili. Tao nga ang lumabas kaya na-inspired sa kanya ang dalaga, ngunit nagtaka ito kung paano niya napalabas ang side ng coin na gusto niya. Giit ng bida na chance lang ito pero uulit-ulitin niya lang hanggang sa lumabas ang tao para magpasya na si Kanao na magdesisyon para sa sarili. Nagawa na rin ng tatlo na mabasag ang malaking gourd, senyales na handa na sila sa misyon. Saka nagpasalamat ang bida sa palaging nagliligtas sa kanya. Giit nitong galingan na lang niya sa pagpatay ng mga demon. Hanggang sa naglakbay na sila para sa misyon ngunit ngayon lang nakakita ng tren si Inosuke kaya kinalaban niya ito. Dahil dito ay hinabol sila ng mga pulis. Dahil hindi kinikilala ng pamahalaan ang kanilang samahan dahil hindi maiintindihan ang kanilang trabaho. Kaya tinago ni Inosuke ang espada sa puwet nito. Nang umalis ang tren ay agad na tumalon ng dalawa ngunit muntik pang maiwan si Zenitsu. Saka naghanda na ang mga Demon Slayer para sa mas mapanganib na misyon kaya abangan ang Season 2 mga lods para sa mas matitinding mga labanan.